Ang mga kampana ng simbahan sa Santa Cruz do Valle ay tila bahagi na ng hangin tuwing umaga. Tulad ng kabog ng puso, hindi ito pinapansin ng tao sa pang-araw-araw, ngunit kapag tumigil, lahat ay nakakaramdam ng kakulangan. Ganyan ang buhay sa bayang ito, tahimik, makaluma, at puno ng pananalig. Ako si Padre Ju Silva. 25 taon na akong naglilingkod bilang pari sa bayang ito. Sa tagal ng panahon, kabisado ko na ang bawat ugat ng puno sa paligid ng simbahan, bawat guwang sa mga lumang pader, at higit sa lahat, ang pintig ng puso ng mga taong nakatira rito. Hindi sila mayayaman. Hindi rin edukado ang karamihan. Ngunit ang pananampalataya nila, mas matibay pa sa batong pundasyon ng aming lumang kapilya. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa mga kalye ng Santa Cruz, ang mga bata ay tumatakbo ng nakapaa, hawak ang rosaryo ng kanilang mga lola. Ang mga tindera sa palengke ay nagdarasal ng ama namin habang naglalako ng gulay. At ako ang tinatawag nilang ama ng kanilang espiritu, gabay sa gitna ng kadiliman, at saksi sa kanilang maliliit na himala araw-araw. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may hangin na hindi ko maipaliwanag. Isang kilabot na hindi binabanggit pero nararamdaman ng lahat. Lalo na nang dumating ang bagong alkalde. Si Roberto Ferreira ay hindi katulad ng mga nauna. Bata pa, kulang-kulang 40. Malinis manamit, laging may laptop na dala, at ang una niyang talumpati sa harap ng plaza ay walang binanggit tungkol sa Diyos, sa pamilya, o sa tradisyon. Sa halip, paulit-ulit niyang sinabi, panahon na ng pagbabago. Ang lumang kaisipan ay hadlang sa pag-unlad. Nagpalakpakan ng ilan, lalo na ang mga kabataang bihira mong makita sa simbahan. Ngunit ang matatanda, tahimik. Ang mga kamay ay mas lalong humigpit sa hawak nilang rosaryo. Ako'y inimbitahan niyang makipagkape isang hapon. Pinili niya ang bagong bukas na cafe na may aircon, isa sa kanyang mga proyekto. Padre Joe, anya habang pinipiga ang lemon sa kanyang baso ng tubig, may balak ako para sa Santa Cruz. Wi-Fi sa plaza. Digital learning sa mga eskwelahan. At isang bagong pagkakakilanlan. Moderno. Maunlad. Malaya sa pamahiin. Pamahiin, tanong ko, pilit na mahinahon ang tinig. Ang relihiyon ay naging sagabal, Padre, sagot niya. Walang progreso kung ang mga tao'y takot sa impyerno kaysa gutom. Kailangan nilang matutong umasa sa sarili, hindi sa langit. Hindi ako sumagot kaagad. Sa halip, tumingin ako sa bintana kung saan ang simbahan ay tanaw sa malayo, may kupas na krus sa tuktok ng kampanaryo. Ang pag-asa sa Diyos ay hindi sagabal. Ito ang humuhugis ng ating pagkatao. Ng ating lakas, mariin kong sabi. Ngumiti siya, malamig, magalang. Tingnan natin, Padre. Ang panahon ang huhusga. At doon nagsimula ang unos na hindi pa tinatawag na unos. Mga linggo ang lumipas, napansin ko ang mga pagbabago. Sa pulong ng barangay, tinanggal ang panalangin sa pagbubukas. Sa paaralan, ipinagbawal ang mga guro na magsuot ng krus. Sa munisipyo, tinanggal ang lumang larawan ng kapilya na matagal nang naka-frame sa hallway. Ang mga pagbabago'y tila maliit, ngunit bawat isa ay parang pagbunot ng ugat mula sa ilalim ng lupa. Isang unti-unting pagkatanggal ng kaluluwa ng bayan. Isang gabi, pinatawag ako ni Aling Clarice, isang byuda na kilala sa pagiging deboto ng Birheng Maria. Padre, sabi niya, habang hawak ang lumang Biblia ng yumaong asawa, may mga lalaking dumaan sa bahay. Hinanap nila ito. Sabi nila ay may bagong ordinansa bawal na raw. Walang batas na maaaring lumabag sa karapatang magsamba, mariin kong sagot. Kung totoo mang may ganoon, ito'y laban sa Diyos at sa tao. Ngunit kinabukasan, may opisyal na pahayag si Ferreira sa radyo ng munisipyo. Ang pag-aalis ng mga material na relihiyoso ay hakbang upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay sa edukasyon at pamumuhay. Hindi ito laban sa pananampalataya kundi sa maling impluensya ng simbahan sa estado. Tumahimik ang buong bayan. Hindi dahil sumang-ayon kundi dahil nabigla. Ang mga tao ay tila hindi alam kung paano magreklamo. Ilan sa mga kabataan ay nagtago ng kanilang mga Bibliang pambata. Ang iba na may tahimik na nagsimulang magdasal ng mas mahigpit. Parang takot na baka iyon na ang huling pagkakataon. Isang gabi, nagtipon ang ilan sa kapilya. May 20 o 30 kami, puro matatanda, tahimik, tila may nagluluksa.
Padre, sabi ni Mang Elias, dating karpintero ng simbahan, kung tatanggalin nila ang lahat ng banal paano pa tayo maniniwala? Hindi kayang tanggalin ng tao ang presensya ng Diyos. Nasa puso ito, sagot ko. Ngunit kahit sa sarili kong dibdib may kumakabog. Sapagkat ramdam kong may paparating, hindi lang pagbabago, kundi pagsubok. Ilang araw pa, at lumabas na ang opisyal na kautusan, ang kapilya ay isasara. Lahat ng simbolo ng pananampalataya ay kailangang alisin. Ang mga imahe, krus, at aklat ay kailangang isuko. Ang sinumang hindi sumunod ay maaaring kasuhan ng pagsuway sa ordinansa ng bayan. Naglulupasay ang mga matanda. Ang ilang kabataan, natakot. Ako mismo ay hindi makapaniwala. Pinuntahan ko si Ferreira sa munisipyo. Ano nang layunin mo rito, malamig niyang bati? Ang kapilya ay hindi mo pag-aari, mariin kong tugon. Hindi mo pwedeng bawiin ang templo ng bayan. Tao rin ang gumawa ng templo. At kung ang templo ay hadlang, kailangan itong wasakin. Hindi mo nauunawaan kung anong binubuwag mo, sabi ko. Ang haligi ng pananampalataya. Ang ugat ng pag-asa. Tamang-tama, sagot niya. Oras na para mag-ugat sa katotohanan, hindi sa ilusyon. Tahimik akong lumabas, ngunit ang dibdib ko'y puno ng apoy, hindi galit, kundi panalangin. Panalangin na sana'y mali siya. Na sana, hindi pa huli ang lahat. Ngunit nang sumunod na araw, may dumating na mga truck sa plaza. May dalang sledgehammer. Mga lalaking nakasuot ng uniforme, may logo ng munisipyo. At sa harap ng mga mata ng bayan, ang mga rebulto ay ibinagsak. Ang krus sa labas ng kapilya ay pinutol. At ang kampana? Tinanggal. Inilagay sa truck na tila basura lang. Hindi umiyak ang bayan sa oras na yon. Hindi rin sila nagsalita. Ngunit may lungkot sa bawat mukha. Isang katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. Isang silensyong nagbabadya ng pagputok. At habang ako'y nakatayo sa harap ng saradong pintuan ng kapilya, hawak ang rosaryong minana ko sa aking ina, naramdaman ko ang hanging malamig, mas malamig kaysa dati. Dumilim ang langit. At sa di kalayuan, may isang ibong itim na tumawid sa himpapawid. Ang unos ay dumating na. Ngunit hindi pa ito bumubuga ng kanyang tunay na lakas. Isang linggo matapos ang pagsira sa mga simbolo ng pananampalataya, tila may lumubog na bahagi ng puso ng Santa Cruz do Valle. Ang mga tao'y naglalakad na hindi nagkakatinginan. Wala na ang karaniwang Diyos ang bahala sa tuwing may bumabati sa isa't isa. Ang mga tindera sa palengke na dating sumisigaw ng Ave Maria, kapag napapaso ng kawali, ngayoy tahimik na lang, namumugto ang mata. Kahit ang mga bata ay naglaro ng hindi nag-ingay. Araw ng Lunes, alas 8 ng umaga, isang anunsyo ang nilabas sa radyo ng munisipyo. Walang musika. Walang paligoy-ligoy. Mula sa araw na ito, tinig ni Roberto Ferreira, buo at malamig, ipinagbabawal ang anumang pagsasagawa ng relihiyosong ritual sa pampublikong lugar. Lahat ng imaheng may kinalaman sa kulto ay kailangang tanggalin sa mga establishmento, paaralan, at bahay-opisina. Ang mga Biblia ay kailangang isurrender sa barangay hall bago matapos ang linggo. Ang sinumang lalabag ay may karampatang parusa sa ilalim ng ordinansa ng pagbabago. Ang bayang minsang puno ng panalangin ay nilamon ng katahimikan. Sa simbahan, bagaman sarado, ako'y nanatiling nagdarasal. Sa lumang opisina sa likod, naroroon pa rin ang mga gamit ko, isang mesa, isang lumang bentilador, at ang mga sobre ng liham ng pasasalamat ng mga tao mula noong dekada 90. Pumasok si Paulo, isang binatilyo, 16 na taong gulang, sakristan ko mula patbata. Nanginginig ang kamay, hawak-hawak ang kanyang Biblia. Padre, mahina niyang wika. Kukunin na raw nila bukas. Pati po yung nasa bahay namin. Kaninong sabi, tanong ko. Yung barangay captain po. May listahan na raw sila. Kinuha ko ang Biblia mula sa kanyang kamay. Binuklat ko ito, at nakita ko ang ilang pahinang may sulat ng kanyang ina, mga panalangin para sa kalusugan ng asawa, para sa kinabukasan ni Paulo. Alam mo ba kung ano ang laman ng aklat na ito? Tanong ko. Tumango siya, luha na ang nasa mata. Buhay po namin. Hindi ako nagdalawang isip. Tinakpan ko ang Biblia ng tela at inilagay sa ilalim ng altar, sa isang butas na matagal nang tinabunan ng kahoy. Hindi ito mawawala, sabi ko. Pero ikaw, Paulo, ikaw ang mas mahalaga. Mag-ingat ka. Huwag ka munang babalik dito. Sabihin mong nagkasakit ka.
Umuwi siyang naguguluhan, ngunit ligtas. Samantalang ako, nanatili sa simbahan, hinihintay kung kailan ako huhulihin. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng munisipyo, 3 lalaki, may kasamang opisyal na papel. Padre Joe, wika ng pinakamatanda, inaabisuhan po kayong ibigay ang lahat ng aklat at bagay na may kinalaman sa relihiyon. Iyan po ay utos ng alkalde. Ang mga aklat na ito ay hindi sandata. Hindi rin ito pulbura, sagot ko. Bakit niyo kinatatakutan ang salita ng Diyos? Wala kaming opinyon dyan, Padre. Kami sumusunod lang. Ngunit bago pa man ako makasagot, pumasok si Aling Clarice, may daladalang basket ng tinapay. Bakit niyo hinaharas ang aming pari, sigaw niya. Hindi pa ba sapat na sinira ninyo ang aming kampana? Ang aming krus? Sumunod po kayo sa batas, Senora, malamig na tugon ng opisyal. Kung batas ang lumalaban sa langit, anong klaseng pamahalaan yan? Pinatigil ko si Aling Clarice. Ayokong madamay siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pinatabi at hinarap ko ang mga tauhan. Wala kayong makikita rito, sabi ko. At kung meron man, hindi ko ito ipapakita sa inyo. Tinitigan nila ako, ngunit hindi sila gumalaw. Sa halip, iniwan nila ako ng papel na may pirma ni Ferreira. Ultimatum. Hanggang Biyernes, Padre. Paglampas noon may parusa na. Pagkaalis nila, nagtungo ako sa plaza. May ilan na roon, mga ina, mga lolo't lola, mga binata. Lahat ay may hawak-hawak, Biblia. Lumang-luma, bago, sira-sira, may pangalan, may sulat. At ang ilan, may luha. Padre Joe, tanong ni Mang Elias, ano na ang gagawin natin? Wala akong sagot. Hindi dahil wala akong plano, kundi dahil ang sakit sa dibdib ko ay tila walang bigat na mapapantayan. Ang mga aklat na ito ay kasaysayan, alaala, buhay. Hindi natin sila susunugin, sabi ko. Hindi natin sila isusuko. Itatago natin sila. Hindi natin pababayaan ang salita ng Diyos. At doon nagsimula ang kilusan ng pag-iingat. Ang mga kabataan, ginawang mga lihim na tagapagtago. Sa ilalim ng sahig, sa loob ng mga latang walang laman, sa mga bubong at likod ng larawan, ipinasok ang mga Biblia. May ilan na isinulat ang buong ebanghelyo sa maliliit na papel at ipinamigay sa mga kapitbahay. Nagkaroon ng lihim na pagtitipon tuwing gabi sa bahay ni na Aling Clarice. Walang dasal na malakas. Lahat ay bulong. Lahat ay kandila lang ang ilaw. Doon ko naramdaman na ang pananampalataya ay hindi kailanman kayang kalabanin ng utos. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming may darating pang mas mabigat. Isang gabi, dumating si Paulo, hingal na hingal, may dala na namang papel. Padre galing sa munisipyo at iniabot niya ito. Binasa ko. Epektibo simula sa susunod na linggo, ang lumang kapilya ng Santa Cruz do Valle ay ipapasara at gigibain. Ang lugar ay ilalaan para sa proyektong pampamayanan. Hindi ako nakagalaw. Ang templo ng bayan, ang lugar ng kasal, binyag, libing, panata, ay buburahin. At habang binabasa ko iyon sa liwanag ng kandila, narinig ko ang isang tunog sa malayo. Hindi kampana. Hindi dasal. Isang makina. Backhoe. Malapit na sila. Ang umaga ng ika-23 ng Hulyo ay dumating na may kakaibang lamig. Hindi ito karaniwang hangin ng tag-ulan, kundi isang malamig na tila may dalang babala. Mula pa lang sa bintana ng aking kwarto sa kumbento, tanaw ko na ang liwanag ng mga truck na papalapit sa plaza. Sa bawat ugong ng makina, para bang humihinga ng mabigat ang buong bayan. Naglakad ako papunta sa kapilya, suot pa rin ang lumang abito. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid, tahimik, hawak ang kani-kanilang rosaryo. Ang ilan ay umiiyak, ang iba na may walang ekspresyon, para bang hindi pa rin matanggap na mangyayari ito. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Roberto Ferreira, nakasakay sa isang itim na pickup, hawak ang megaphone. Mga mamamayan ng Santa Cruz do Valle, malakas niyang sigaw, ngayon ay magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi na tayo alipin ng mga lumang paniniwala. Hindi na tayo kikilalanin bilang bayan ng pamahiin, kundi bilang bayan ng progreso. Ang mga tao ay walang sumagot. Tanging hangin lamang at tunog ng mga kalansing ng metal mula sa mga tauhan niyang nagbubuhat ng mga lata ng gasolina. Lumapit ako, hindi para kontrahin, kundi para manalangin. Alkalde, sabi ko, mababa ang tinig, ito ang puso ng ating bayan. Kung sisirain mo ito, hindi lang mga bato ang mawawala, kundi ang kaluluwa ng bawat taong nandito. Tumingin siya sa akin.
Sa unang pagkakataon, nakita kong may pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Ngunit saglit lang iyon. Padre, sagot niya, ang kaluluwa ng bayan ay nasa isip, hindi sa simbahan. Kung ganoon, tugon ko, tingnan natin kung hanggang saan umaabot ang isip ng taong walang pananampalataya. Itinaas niya ang kamay. Simulan na. Isang tauhan ang sumindi ng torch. Sa unay usok lang. Pagkatapos ay apoy. Unti-unti itong gumapang sa pader, sa kortina, sa altar na may mga kandila pa mula sa huling misa. Ang apoy ay tila may buhay, mabilis, mabangis, at gutom. Ang mga tao ay nagsigawan, ang ilan ay lumuhod, ang iba na may pilit na tumakbo palapit. Bawal lumapit, sigaw ng isang kawal, sabay tutok ng baril sa hangin. Ang mga inay niyakap ang kanilang mga anak. Si Aling Clarice ay bumagsak sa lupa, umiiyak. Diyos ko! Ang tahanan mo! Nakatingin ako habang nilalamon ng apoy ang lahat ng alaala. Ang mga bangkong ginamitan ni Mang Elias ng 3 buwan para ayusin. Ang krus na itinayo ng mga ninuno. Ang sagradong mesa kung saan ko pinaghati-hatian ang tinapay at alak sa loob ng 25 taon. Lahat nagiging abo sa harap ko. Padre, kailangang lumayo ka, sigaw ni Paulo, na pilit akong hinahatak. Ngunit hindi ko magawa. Ang mga paa ko'y parang nakapako sa lupa. Ang init ay dumadampi na sa aking mukha, ngunit hindi iyon ang masakit, kundi ang katotohanang wala akong magawa. Nang bumagsak ang kampanaryo, umalingaw ang tunog na tila iyak ng isang higante. Sa bawat pagbagsak ng bato, parang puso kong unti-unting nadudurog. Niyakap ako ni Paulo mula sa likod. Tama na, Padre. Wala ka nang magagawa. Ngunit kahit sa gitna ng usok, narinig kong parang may bumulong. Isang tinig na hindi ko alam kung sa loob ko o sa paligid, hindi ito ang wakas. Nilingon ko si Paulo. Narinig mo ba yon? Ano po? Wala siguro, hangin lang, sagot ko, ngunit sa puso ko, may kumislot na kakaibang sigla. Pagkatapos ng halos 1 oras, ang buong kapilya ay abo. Wala nang natira kundi itim na lupa, pira-pirasong bakal, at amoy ng nasunog na papel. Ang mga tao'y hindi pa rin umaalis. Ang ilan ay lumuhod sa lupa, kinuha ang abo at ipinahid sa noo, parang banal na abo ng Miyerkules ng abo. Si Roberto Ferreira ay nakatayo pa rin, ngunit hindi na nagsasalita. Nakatingin lang sa apoy na unti-unting namamatay. Hindi ko alam kung tagumpay ang nakikita ko sa kanyang mukha o takot. Lumapit siya sa akin. Nakikita mo, Padre? Wala nang kapangyarihan ang inyong Diyos. Nasaan siya ngayon? Hindi ko siya tiningnan. Nasaan siya? Tingin ka sa paligid, alkalde. Kahit abo, may nagdarasal pa rin. Tumawa siya ng mapait. Panalangin laban sa realidad. Tumalikod siya at umalis, iniwan kaming mga tao sa gitna ng abo. Ilang minuto pa, tahimik ang lahat. Tanging mga ubo ng matatanda at pag-iyak ng mga bata ang maririnig. Ako'y lumuhod, hinawakan ng lupa, at ang init nito'y parang sigaw ng daan-daang dasal na sinunog. Panginoon, mahina kong wika, kung nasaan ka man, ipakita mo sa amin na hindi ito ang katapusan. Bigla may boses ng bata. Maliit, nanginginig. Padre rin. Paglingon ko, si Paulo pala, nakaturo sa isang bahagi ng abo malapit sa altar. May nakita ako. Lahat ng tao'y tumingin. Naglakad ako papunta roon, mabagal, tila natatakot sa kung anong matatagpuan. At sa ilalim ng abo may aninong kumikislap. Parang sinag ng araw na tumatama sa salamin. Lumuhod ako, dahan-dahan kong hinukay gamit ang kamay. Ang aboy mainit pa, ngunit may malamig sa ilalim. At doon ko nakita isang Biblia. Hindi sinunog. Hindi na dumisan. Wala ni isang pahina ang nadurog. Ang balat nito'y nagliliwanag sa ilalim ng araw, tila may liwanag mula sa loob. Sa unang sandali walang nagsalita. Ang lahat ay napaluhod, isa-isa. Milagre, may bumulong sa likuran. Kinuha ko ito, nanginginig ang mga kamay. Binuklat ko ang unang pahina. Wala akong nakitang kakaiba hanggang sa mapansin kong ang tinta ng mga salita ay kumikislap, parang humihinga. Isinara ko ito, yakap-yakap sa dibdib. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mainit na hangin, hindi mula sa apoy, kundi mula sa itaas. Ang mga tao ay napaiyak. Si Aling Clarice ay lumapit, hinawakan ang Biblia, at agad na lumuhod. Diyos ko, buhay ang salita mo. Si Paulo naman ay napayuko, nakangiti habang tumutulo ang luha.
Sabi ko po sa inyo, Padre, hindi siya papayag. Tumingala ako sa langit. Ang usok ay umaakyat pa, ngunit sa gitna nito, may tila sinag ng araw na bumutas sa ulap, diretsong tumatama sa Biblia sa aking mga kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding unos, ang puso ko'y kumalma. Ang Diyos, sabi ko sa mga tao, ay hindi nasusunog. At sa katahimikang iyon, tila narinig kong muli ang tinig na bumulong kanina, mas malinaw ngayon. Mula sa abo, ipapanganak ang pag-asa. At alam kong hindi iyon hangin. Noong gabing iyon, matapos matagpuan ang Biblia sa gitna ng mga abo, hindi na umalis ang mga tao sa plaza. Para bang natunaw ang takot na ilang linggo nilang pinasan. Sa kabila ng usok at lagim ng nangyaring pagwasak, may liwanag sa mga mata nila, at ang liwanag na iyon ay galing sa aklat na, sa kabila ng apoy, ay hindi nasira ni kaunti. Itinago ko muna ito sa kumbento, hindi dahil sa takot, kundi upang mapag-ingatan mula sa anumang pananabotahe. Ngunit ang pag-iingat ay hindi sapat upang pigilan ang milagro. Kinabukasan, habang binubuklat ko ang mga pahina, napansin ko ang kakaibang pagkinang sa mga titik. Sa simula'y akala ko'y epekto lamang ng liwanag mula sa bintana. Ngunit nang ilapit ko ang mata, nakita kong ang mga titik ay tila humihinga, kumikislap, gumagalaw, at nagsasalin-salin. Pinahid ko ang aking mga mata. Nang tignan kong muli, hindi na ito orihinal na teksto. Sa isang pahina ay may lumitaw na mensahe, maliliit na titik na parang nilililok ng liwanag. Hindi masisira ang salita. Napatayo ako. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Ang hangin sa paligid ng kwarto ay tila nabalot ng lakas na hindi ko maipaliwanag, hindi nakakatakot, kundi mapayapa ngunit makapangyarihan. Tinawag ko si Paulo. Pagpasok niya, nakita niya ang Biblia at agad na lumuhod. May bago na naman, tanong niya. Tahimik akong tumango. Binuklat ko ang sumunod na pahina. Sa harap namin, unti-unting bumuo ng mga salita ang isang bagong mensahe, ngunit sa wikang hindi ko kilala. Hebreo po ba yan? Tanong ni Paulo. Hindi ko alam, sagot ko. Ngunit parang may sinasabi ito kahit hindi natin nauunawaan. Tiningnan ko siyang mabuti. Pakisara ang pinto. Huwag mo munang ipagsasabi ito kaninuman. Hindi pa panahon. Ngunit kahit anong pagtatago ang gawin ko, ang mga himala ay hindi nananatiling lihim. Nang hapon ding iyon, habang si Aling Clarice ay nag-aalay ng bulaklak sa labas ng nasunog na kapilya, bigla siyang napatigil. Mula pagkakaupo sa wheelchair, 1 taon na siyang hindi nakakalakad dahil sa stroke, siya ay tumayo. Mabagal sa una, nanginginig. Pagkatapos ay 1 hakbang. 2. Hanggang sa bigla na lang siyang nakalakad patungo sa gitna ng plaza. Ang rosaryo'y hawak sa isang kamay, at ang luhay umaagos mula sa mata. Diyos ko, bulong niya. Diyos ko, nakakalakad na ako eh. Ang mga tao ay napatigil. Isa-isang lumapit. Ang ilan ay napaiyak, ang iba na may napasigaw. Ngunit walang makapagsalita ng maayos. Isang himala, buhay, malinaw, walang paliwanag. Lumapit ako. Aling Clarice, ano pong naramdaman niyo? Init, Padre, sagot niya. Parang may apoy na gumapang mula sa paanan ko pataas pero hindi masakit. Parang yakap. Tapos may tinig babae. Sabi niya, tumindig ka, anak. Wala akong masabi. Lumingon ako kay Paulo at alam kong pareho kaming alam ang pinanggalingan ng tinig, ang Biblia. Makalipas lamang ang 1 araw, may isa na namang kwento. Si Lito, isang bulag na mangingisda, ay dumating sa kumbento, ginagabayan ng kanyang anak. Humihikbi ito, hawak ang kanyang puting baston. Lumapit siya sa akin at hiniling na sana raw ay mahawakan man lang ang Biblia kahit sandali. Inay ko, Padre, hindi ko na nakita ang mukha niya noong huli, anya. Kung maaari lang Pinayagan ko siya. Dinala namin siya sa silid kung saan naroon ang aklat. Humawak siya sa takip nito at sa mismong sandali ng pagdampi ng kanyang mga palad, napaigtad siya. Liwanag, sigaw niya. Padre, liwanag. May kulay. Ang anak niya ay napasigaw. Papa. Tumayo si Lito, nanginginig at tumingin sa akin sa unang pagkakataon. Ang kulay ng mata niyo, Padre, berde. Berde ang kwelyo niyo. Hindi makapaniwala ang lahat. Ako man ay napaupo. Hindi ito maaaring itanggi. Isa na namang himala. Pagkalipas ng 2 araw, ang buong bayan ay nasa labas ng kumbento. Lahat ay gustong masilayan ang Biblia.
Ang ilan ay may mga larawan ng may sakit. Ang iba ay may mga kandila, mga dasal, mga liham. Hindi ko alam kung paano hahawakan ang ganitong sitwasyon at higit sa lahat, paano ko ito ipapaliwanag. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ko ito pag-aari. Hindi rin ito para itago. Kaya't inilabas namin ang Biblia at inilagay sa isang lamisang kahoy sa dating altar ng kapilya na ngayoy pawang guho. Pinapalibutan ito ng salamin ngunit walang rehas. Lahat ay maaaring lumapit, magdasal, humawak basta't may galang. At mula noon, gabi-gabi may mga bagong mensahe ang lumilitaw. Iba-ibang wika. Ang ilan ay Latin. Ang ilan ay tila Aramaiko. Ang ilan, napakalinaw, Portuguese, Filipino, English. Isang mensahe ang nagpaiyak sa lahat. Ang pananampalataya ay hindi sinunog, ito'y pinanday. Ngunit habang ang bayan ay nalulunod sa pag-asa, may isa pa ring hindi natutuwa. Si Roberto Ferreira ay hindi nagpapakita. Ngunit sa bawat gabi, may mga lalaking tila mula sa munisipyo na palihim na nagmamasid. May nagsabing nakita raw siyang umiiyak sa opisina, hawak ang lumang krusipiho ng kanyang ina. Ang iba'y nagsasabing nakikipag-usap na raw siya sa mga abogado upang pigilan ang anumang kilusang kulto. Isang araw, pinatawag niya ako. Padre Joe, bungad niya, malamig pa rin, ngunit may pagod sa boses, ano bang ginagawa mo? Bakit parang ikaw na ang pinuno ng bayang ito? Hindi ako ang pinuno, alkalde, sagot ko. Ang Diyos lang ang sinusundan nila. Hindi mo ba nakikitang ito'y delusyon? Mga ilusyon ng isang desperadong bayan. Desperado. Pero hindi bulad. Nakita nila ang hindi mo kayang tanggapin. Bakit ako? Bakit hindi ako nakakarinig ng tinig? Hindi ako nakakakita ng liwanag. Ako ba'y isinumpa? Hindi ko siya masagot agad. Sa halip, tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang taong hindi galit, kundi takot. Marahil, sabi ko, ang mga tanong mo'y simula ng sagot. Kung talagang gusto mong makita, lumapit ka sa kanya. Hindi sa akin. Tumahimik siya. At sa kanyang mata, may gumuhit na luha. Lumipas pa ang mga araw at ang balita ay lumaganap sa kalapit na mga bayan. Isang doktor mula sa Belo Horizonte ang dumating, may dalang kamera at scanner. Nakiusap siyang mapag-aralan ang Biblia. Pumayag kami, ngunit sa kondisyong walang gagalawin. Nagulat siya nang hindi makita ang anumang tinta sa mga mensahe. Sa ilalim ng infrared at ultraviolet, ang mga letra'y nawawala, ngunit sa mata ng tao, malinaw ang mga ito. Sa bawat pagtatangka nilang alamin ang sistema ng pagpapakita ng mga salita, mas lalo silang nawawalan ng paliwanag. Wika ng doktor, hindi ito gawa ng tao. At kung ito'y hindi gawa ng tao, sino ang gumawa? At doon, sa mismong dulo ng araw, isang bagong mensahe ang lumitaw. Huwag ninyong hanapin ang lihim, hanapin niyo ang liwanag. At sa likod ng salamin, tumingkad ang liwanag ng Biblia. Ang gabi bumalot muli sa Santa Cruz do Val. Ngunit ngayong gabi, hindi na madilim. Hindi ko inaasahan na muling darating ang mga tao sa Santa Cruz do Valle na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ito yung ngiti ng kasiyahan, kundi ng pag-asa. Iyon ang klaseng ngiti na kahit may luha sa gilid ng mata ay naglalaman ng pananalig. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako, si Padre Joe, hindi bilang leader ng pag-aalsa, kundi bilang tagapagsalita ng isang milagro na mas dakila sa akin. Gabi-gabi ay nagsisidatingan ang mga sasakyan mula sa iba't ibang bayan, Campina Verde, Monte Carmelo, Araguari. May mga naglalakad pa nga, bitbit ang kanilang mga anak, mga larawan ng may sakit, mga larawan ng mga yumao. Sa bawat isa sa kanila, iisa ang hinahanap, ang Biblia. Hindi lang bilang aklat, kundi bilang tinig. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dating altar ng kapilya, ngayon ay pinapagitnaan ng mga kandila, may lumapit sa akin, isang babae, dalaga, tahimik, payat, parang hindi pa kumakain ng ilang araw. Hawak niya ang litrato ng isang batang babae, mga 6 na taong gulang, nakangiti. Padre, mahina niyang sabi, anak ko po yan. Na-aksidente sa highway. Koma po siya ngayon. Wala na raw pag-asa. Pero may nagsabi po sa akin na kapag hinawakan ang Biblia, may posibilidad. Anong pangalan niya? Tanong ko. Camila. Tumango ako. Nilapitan ko ang salaming tumatakip sa Biblia at binuksan ito ng maingat. Ibinigay ko sa dalaga ang basang tela na ginamit kong pamunas dito. Ipunas mo ito sa anak mo, sabi ko.
At ipanalangin mong mula sa puso mo, hindi sa bibig lang. Tumango siya, umiiyak. Walang seremonya, walang hiyawan. Umuwi siyang payapa. Kinabukasan, 3:00 ng hapon, bumalik siya, may karga na ang anak. Padre, umiiyak siya, halos hindi makapagsalita, nagising po siya, nagising si Camila. Naglakad po siya. Sabi ng doktor, hindi raw posible. Pero naglakad siya. At alam niya ang pangalan ko Ang mga tao'y napapalakpak, napapasigaw ng isalamat sa Diyos. Habang si Camila naman, nakatingin sa akin, ngumiti at humawak sa bulsa ng abito ko. Sabi po ng babae sa liwanag, huwag daw po akong matakot. Sabi niya, naririnig ako ni Jesus. Wala akong nasabi. Yumuko ako. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa katotohanang hindi ako karapat-dapat na maging saksi sa ganitong kabanalan. Ngunit narito ako at kailangan kong maging boses nito. Simula noon, ang mga mensaheng lumalabas sa Biblia ay hindi na pangkalahatan lamang. May mga pagkakataong pangalan mismo ng isang tao ang lumilitaw. Minsan ay panalangin na hindi pa niya binibigkas, ngunit nasa kanyang puso. Isang gabing tahimik, isang matandang lalaki mula sa Carmo do Paranaba ang lumuhod at bumulong, patawarin mo ako, hindi ko kayang mahalin ang sarili kong anak. Ilang segundo ang lumipas, at sa pahina ng Biblia, lumitaw ang mga salitang. Tulad ng Ama sa langit, ikaw man ay marunong umibig. Tiwala. Ganoon na ang nangyayari gabi-gabi. Ang Biblia ay hindi na lamang banal na kasulatan. Isa na itong buhay na tinig, sumasagot sa kirot, sa tanong, sa pag-aalinlangan. At ang mga tao'y hindi na lamang naniniwala, sila'y sumusuko. Hindi sa akin. Hindi sa simbahan. Kundi sa isang presensyang hindi nila makita, pero nararamdaman nilang totoo. Ngunit hindi lahat ay tahimik na nakatingin. Si Roberto Ferreira ay halos hindi na lumalabas. Ayon sa mga nakakita sa kanya, nagkukulong na raw sa opisina, hindi kumakain, hindi natutulog. Isang gabi, tumawag siya sa akin. Hindi sa telepono, kundi sa mismong pinto ng kumbento. Pagbukas ko, siya'y parang bangkay. Labo ang mata, maputla, at may mga marka ng galos sa kanyang braso. Padre, anya, tinig niyang putol-putol, kailangan ko ng tulong. Halika. Umupo ka muna. Pinapasok ko siya, pinainom ng tubig. Tahimik siyang tumingin sa paligid, parang ngayon lang napansin ang mga krusipiho sa dingding, ang mga larawan ng mga santo. May naririnig ako gabi-gabi, bulong niya. Mga tinig. Minsan babae. Minsan bata. Minsan ako mismo. Tinititigan nila ako kahit sarado ang ilaw. Kahit ako'y gising. Kahit ako'y nag-iisa. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung baliw na siya o ginigising na. Anong sinasabi ng mga tinig? Na mali ako. Na binasag ko ang puso ng bayan. Na sinira ko ang tahanan ng Diyos. Naniniwala ka ba sa kanila? Hindi ko alam. Gusto kong hindi. Pero gabi-gabi, tumitibok ang dibdib ko ng parang may bumubulong na, hindi pa huli. Tumayo ako. Kinuha ko ang isang lumang rosaryo at iniabot sa kanya. Hindi kita pipilitin maniwala, sabi ko. Pero kung ang puso mo ay nagising, pakinggan mo ito. Ang tinig ng budhi ay madalas ang tinig ng Diyos. Tahimik siyang tumango, hawak ang rosaryo na parang hawak ang pag-asa. Ngunit sa loob ko, alam kong may laban pang darating. Dahil habang lumalakas ang pananalig ng bayan, lalo namang nangangalit ang mga puwersang ayaw sa liwanag. Isang araw, natuklasan naming may nagsubok pasukin ang altar kung saan naroon ang Biblia. Sirang-sira ang salamin. May bakas ng paa. Ngunit ang aklat hindi man lang nadungisan. Sa halip may bagong mensaheng lumitaw. Walang sinuman ang makapipigil sa apoy na mula sa langit. At totoo nga. Ang apoy ay kumalat hindi sa pagwasak kundi sa pananampalataya. Mula sa radyo, pumasok na rin ang istorya sa social media. May nagpost ng larawan ni Camila. May nagvideo kay Lito. May isang vlogger mula sa São Paulo na dumalaw at halos hindi na umalis. Ang mga tao ay bumabalik, hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Ang Biblia ay hindi lang nagpapagaling, hindi lang sumasagot, ito'y nagbabago ng puso. At ako, sa gitna ng lahat ng ito, ay naroon lang. Nagtuturo, nakikinig, nagdarasal. Hindi na ako takot. Hindi na ako nagdududa.
Sapagkat alam kong ang boses na nagsasalita mula sa liwanag ay mas malakas kaysa boses ng sinungaling, ng sakim, ng mapanira. Isang gabi, habang naglalakad ako sa guho ng dating kapilya, narinig ko ang isang tinig, mahina, pamilyar. Padre Ju. Paglingon ko, naroon si Roberto Ferreira. Nakayuko. Walang bantay. Walang kamera. Nakatayo sa mismong lugar kung saan dating naroroon ang altar. Gusto ko lang makarinig ng malinaw, sabi niya. Itinuro ko ang Biblia. Wala kang kailangang gawin kundi lumapit. Lumapit siya, mabagal. Tumigil siya sa harap ng aklat. Tumitig. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Ang karapatan ay hindi galing sa gawa mo, kundi sa grasya. Huminga siya ng malalim at inilapat ang kanyang palad sa takip ng Biblia. Sa mismong sandaling iyon, ang mga letra ay nagsimulang mabuo. Mabagal. Isang salita. Dalawa. Hanggang sa tuluyang mabasa. Bago pa man ang apoy, kilala na kita. Bumalik ka. Si Ferreira ay napaupo. Hindi nagsalita. Ngunit tumulo ang luha. Hindi siya nagalit. Hindi siya tumawa. Tahimik lang siyang umiyak, parang bata, parang anak na matagal nang nawawala at ngayon nakauwi na. At sa gabing iyon, hindi na siya umuwi sa munisipyo. Doon siya natulog sa kumbento, sa isang simpleng silid, walang aircon, walang alalay, tanging dasal ang kasama. Habang siya'y natutulog, ako na may nakaupo sa harap ng Biblia. Tahimik. Nagninilay. At sa paglipas ng oras, may isa pang mensaheng lumitaw. Ang apoy ng pananalig ay hindi nakikita, ngunit sinusunog ang kadiliman. At doon ko naunawaan ang lahat. Ang apoy na sinindihan ng kalupitan ay ngayon apoy ng panibagong liwanag. Ang umaga'y bumangon na may hangin na tila bago, mas hindi ito simoy ng tag-araw-ulan. Para bang may katahimikang nagpapatigil sa mundo. Isang uri ng katahimikan na alam mong mauwi sa isang bagay na hindi na pwedeng balikan. Si Roberto Ferreira ay muling bumalik sa kumbento nang walang paalam, walang suot na opisyal na barong, kundi isang simpleng shirt, maong, at tsinelas. Bitbit niya ang isang papel at isang lumang larawan, si Ferreira bilang bata. Hawak ang kamay ng isang babaeng matanda sa labas ng parehong kapilyang ipinasunog niya ilang linggo lang ang nakaraan. Padre, anya, kailangan ko nang malaman ang totoo. Anong totoo ang hinahanap mo? Tanong ko, tinimplahan siya ng kape at pinaupo sa lumang silyang kawayan. Totoo bang buhay ang Diyos na yan na kinakausap kayo? Totoo bang ang Biblia ay milagro? O tayo lang ba ang desperado't nagkukwento para makalimot sa sakit? Hindi ako kaagad sumagot. Tinitigan ko siya. Sa ilalim ng mapagmatigas na panlabas, naroon ang isang lalaking ginigiba mula sa loob. Ano ang mas kinatatakutan mo? Tanong ko. Na totoo ito o na hindi? Napanganga siya saglit. Bakit ako natatakot? Padre, tuwing lumalapit ako sa aklat na yon nanlalamig ang likod ko. Para bang may nakakakita sa loob ko? Baka dahil may nakikita nga. Tumayo siya, naglakad paikot sa loob ng silid, tila hindi mapakali. Simula pa bata pa ako, bulalas niya, takot na ako sa simbahan. Hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa mga mata ng mga tao sa loob nito. Yung tingin nilang malinis sila at marumi ka. Hindi ka natatakot sa Diyos, sabot ko. Takot kang makita kanya kung sino ka talaga. Biglang natahimik si Ferreira. Ang Biblia, sabi ko, ay hindi salamin para sa pagpapanggap. Salamin ito para sa katotohanan. At minsan, ang totoo ay nakakatakot. Lalo na kung buong buhay mo ay itinayo mo sa kasinungalingan. Buong buhay ko, Padre, sinubukan kong sirain ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin na may Diyos. Kasi kung totoo siyang naroon, ibig sabihin alam niya ang lahat ng ginawa kong mali. Totoo nga, sabi ko. At sa kabila ng lahat ng iyon na natili siyang naghihintay. Sa sandaling iyon, may kumatok. Isa sa mga kabataan ng parokya, si Rinaldo, tumatakbo, hinal na hinal. Padre Ju, may bago pong mensahe. Tumayo kaming dalawa ni Ferreira. Mabilis kaming nagtungo sa altar ng dating kapilya kung saan muling ipinuwesto ang Biblia. Nang dumating kami, maraming tao na ang nakapaligid. Tahimik ang lahat. Ang Biblia ay bukas, at sa gitna ng pahina, dahan-dahang lumilitaw ang mga salita, parang isinusulat ng liwanag mismo. Ang pagmamataas ay apoy na sumusunog sa sarili. Ngunit ang kababaang loob ay ilaw na gumagabay sa marami. Tiningnan ko si Ferreira.
Nakatayo siya, nakatitig sa mga salitang tila tinaga para sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang galit, walang pagtutol, kundi pagkapahiya at pagkapagod. Tumalikod siya. Hindi nagsalita. Lumakad palayo. Ngunit kinagabihan, may hindi inaasahang nangyari. Habang nasa harap kami ng kapilya, umaawit ng dasal ang mga tao, dumating si Ferreira, suot ang kanyang lumang kasuotang alkalde. Walang dalang bodyguard. Walang mikropono. Umakyat siya sa gitna ng altar, humawak sa Biblia at lumuhod. Tahimik ang lahat. Mahal kong mga kababayan, panimula niya, nanginginig ang tinig, humihingi ako ng kapatawaran. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero narito ako sapagkat ayoko nang magtago sa likod ng batas, ng posisyon, o ng sarili kong yabang. Lumuha siya, totoo, walang dramatismo. Sinunog ko ang inyong templo. Pinilit kong burahin ang inyong pananampalataya. Ngunit ang nasunog lang pala ay ang sarili kong puso. Ngayon, ako'y naglalakad sa abo ng sariling pagmamataas. At kung may awa pa kayo sa taong ito, hayaan niyong lumuhod ako sa harap ninyo at tanggapin ang parusang nararapat sa akin. Tahimik pa rin ang mga tao. Hanggang sa isang matandang lalaki, si Mang Elias, lumapit. Inalalayan si Ferreira tumayo. Yumakap. Anak, wika ni Mang Elias, matagal na kitang pinatawad, bago mo pa iyan hingi. Sunod-sunod ang paglapit ng mga tao. Walang sigawan. Walang palakpakan. Isa-isang yakap, isa-isang pagtanggap. Hindi dahil nakakalimot ang mga tao, kundi dahil mas pinili nilang maniwala sa pagbabagong hindi kayang gawin ng tao lamang. Habang ang eksenang ito'y nagaganap, muli may bagong mensaheng lumitaw sa pahina ng Biblia. Ang nagpapakumbaba ay itataas. Hindi na namin kailangang ipaliwanag. Ang mga salita ay para sa lahat, hindi lang para kay Ferreira. Pagkalipas ng ilang araw, isang grupo ng mga pari mula sa diocese ang dumating, kasama ang isang obispo at ilang teologo. Sinuri nila ang Biblia, inobserbahan ang mga nangyayari, kinausap ang mga saksi. Hindi nila agad binitawan ang hatol, ngunit sa huli, isang pahayag ang inilabas. Ang mga kaganapang saksi sa Santa Cruz do Val ay hindi maipaliwanag ng agham. Ang Biblia sa gitna ng lahat ng ito ay nagbibigay ng mensahe na umaayon sa pananampalatayang Kristiyano at walang ebidensyang ito ay panlilinlang. Sa gayon, aming kinikilala ang posibilidad ng interbensyon ng banal na grasya. Hindi ito tinawag na opisyal na milagro, ngunit sapat na para magpadala ng mga delegado ang Vatican upang tumingin mismo. At sa panahong ito, si Ferreira ay hindi na nagtatago. Siya'y muling naglilingkod, hindi bilang alkalde, kundi bilang voluntaryo. Siya'y nagwawalis sa kapaligiran ng kapilya, nag-aalok ng tubig sa mga naglalakbay, at, minsan, nakikitang nagdarasal ng tahimik sa isang sulok, wala nang tanong sa mata. Minsan, habang pinagmamasdan ko siya, lumapit si Paulo at tinanong ako, Padre, talagang nagbago na ba siya? Hindi ko masasabi, Paulo. Tanging Diyos lang ang nakakakita ng puso. Pero minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbagsak ng sariling loob at ang pagtayo muli bilang bago. At sa huling linya ng Biblia, isang bagong pahina ang bumukas ng kusa, bagamat wala ni isa sa amin ang gumalaw. Isa lamang ang nakasulat. Magsimula tayong muli. Ang dating guho ng kapilya, minsang pinamugaran ng abo at alaala ng pagkawasak, ay ngayon isang pugad ng bagong sigla. Mula sa pinakailalim ng mga nasunog na haligi, tumubo ang damo. Mula sa naiwang pader, lumitaw ang mga bagong kamay, bata, matanda, lalaki, babae, dala ang martilyo, pako, tabla, at pananampalataya. Walang inutusan. Walang sweldo. Ngunit lahat ay gumalaw. Padre Joe, sabi ni Rinaldo isang umaga habang nagdadala ng sako ng buhangin, hindi ko po alam kung paano magtayo ng pader, pero marunong po akong tumulong. Tama yan, sagot ko. Hindi lahat kailangang magtayo. Minsan, ang simpleng presensya ang siyang pundasyon. Sa gilid ng dating altar, nakaupo si Roberto Ferreira, pawisan, may dalang walis tingting. Ilang linggo na siyang nandoon, walang reklamo, walang anunsyo. Tuwing umagay siya ang unang dumarating, tahimik na naglilinis ng paligid. Tuwing tanghali, nagpapakain sa mga kusinero. Tuwing gabi, nakikitulog sa gilid ng kumbento kasama ang ibang voluntaryo. Walang titulo. Walang posisyon. Tanging pangalan niya lang ang natitira, at iyon man ay unti-unti na ring nililinis ng grasya. Sa tuwing may bagong bisita mula sa malalayong bayan, isa siya sa mga unang lumalapit.
Kayo po ba ang galing so Paulo? Maligayang pagdating. Kung gusto niyo po ng tubig, may libreng refill sa gilid ng kapilya. Dumating ang mga madre mula sa Argentina, mga pari mula sa Italia, mga misyonero mula sa Uganda. May isang rabbi na tahimik na lumuhod sa harap ng Biblia. May isang imam na nagpakita ng respeto at nanatili sa likod, pinagmamasdan lang ang mga milagro sa katahimikan. At hindi lang mga relihiyoso ang dumarating. Dumating ang mga doktor, siyentipiko, mamamahayag, artista, at maging mga opisyal ng gobyerno. Lahat ay may kanya-kanyang dahilan, usisero, naniniwala, nagdududa, ngunit iisa ang kinakalabasan, sila'y nag-iwan ng luha, at umaalis na parang ibang tao. Mula sa orihinal na guho, itinayo ang isang bagong kapilya, mas malaki, mas bukas, ngunit may puso ng luma. Sa gitna nito, walang mga ginto. Walang mararangyang dekorasyon. Tanging kahoy, puting bato, at salamin sa bubong para ang araw ay direktang tumama sa altar kung saan naroon ang Biblia. Ang Biblia ay hindi na lamang isang bagay na tinititigan. Ito'y parang pintuan, isang bagay na nilalapitan ng mga tao na may pasan-pasang tanong at nilalayuan na may dalang sagot. Isang hapon, habang pinagmamasdan ko ang mga voluntaryong nagpipintura, lumapit si Camila, ang batang minsang nawalan ng buhay at binigyan ng panibago. Padre, tanong niya, bakit po may mga tao pa ring hindi naniniwala kahit nakita na nila ang milagro? Umiti ako. Dahil ang pananampalataya, anak, ay hindi pinipilit. Kahit ang liwanag, kung ayaw mong buksan ang mata mo, mananatili kang nasa dilim. Nag-isip siya sandali. Pero yung dilim hindi po ba yon nakakatakot? Sabi ko. Pero minsan, doon mo lang maririnig ang tinig ng Diyos. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang mga dumadalaw sa Santa Cruz do Val. Ang mga dating bakanting bahay ay tinirhan muli. Ang mga lumang tindahan ay nagbukas, hindi para sa negosyo kundi para sa pag-aalay. Mayroong paladuyan ng libreng tinapay, libreng rosaryo, libreng yakap. May isa pang pagbabago, ang mga dating galit sa simbahan, mga dating aktivista, mga tinatawag na anti-relihiyon, sila na ngayon ang mga pinakaaktibong voluntaryo. Isang lalaking nagngangalang Marcelo, dating kilalang ateista sa Belo Horizonte, ay lumapit sa akin. Padre, wika niya, hindi ko alam kung handa na akong maniwala. Pero handa na akong umasa. Sapat na yan, sagot ko. Minsan, ang unang dasal ay hindi ama namin, kundi pwede bang maniwala. Sa loob ng isang buwan, mahigit 100,000 katao ang bumisita sa Santa Cruz do Valle. Hindi bilang turista, kundi bilang peregrino. Hindi sila nag-selfie. Hindi sila nag-vlog. Tahimik silang lumalapit at tahimik ding umaalis. Pero naiba, mas mabigat ang hakbang, mas magaan ang puso. Minsan, habang natutulog ako sa gilid ng kumbento, nagising ako sa boses ng isang batang umiiyak. Lumabas ako at nakita ko si Paulo, kausap ang isang batang lalaki, mga 5 o 6 na taong gulang. Anong pangalan mo? Tanong ni Paulo. Renan po. Bakit ka umiiyak? Hindi ko po makita si Papa. Naaksidente po siya. Sabi ng nanay ko, baka hindi na siya magising. Lumapit ako, lumuhod. Gusto mo ba siyang kausapin kahit isang beses? Tumango si Renan. Dinala namin siya sa harap ng Biblia. Walang milagrong inaasahan. Walang seremonya. Pinayagan lang naming mahawakan niya ang salamin. Tahimik siya. Ilang segundo lang. Pagkatapos, napansin naming may luha sa kanyang mata, pero hindi na ito iyak ng lungkot. Para bang may narinig siya. Ano ang narinig mo, anak? Tanong ko. Tinig po ni Papa. Sabi niya, huwag daw po akong matakot. Wala pa ring balita sa ospital. Pero kinabukasan, tumawag ang ina ni Renan, nagising na ang kanyang ama. At una niyang sinabi, nasaan si Renan? Kinausap ko siya kagabi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang paniniwala ng mga tao na ang nangyayari sa Santa Cruz do Valle ay hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang magkaroon ng kayabangan. Sa halip, mas lalo silang nagpakumbaba. Si Ferreira, minsan ay inabutan kong nagkukumpuni ng isang sirang bangkito sa gilid ng bagong kapilya. Pinanood ko siya. Hindi niya ako nakita. Nginig ang kanyang mga kamay, hindi sanay sa martilyo. Ngunit walang reklamo. Paulit-ulit niyang inaayos ang luma, hinahanap kung paano ito magagamit muli. Para bang bangkito na siya mismo, dating sirang kahoy, ngayon ay muling pinapanday.
Padre, sabi niya habang naglalakad kami pauwi isang gabi, minsan, iniisip ko bakit pinayagan ng Diyos na gawin ko yung mga ginawa ko. Baka kailangan mo munang wasakin ang simbahan para maitayo ang sarili mong pananampalataya. Tila bang ang lahat ay parte ng plano? Hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kong ang grasya, kahit sa kasalanan, ay marunong sumingit. At habang naglalakad kami sa gitna ng kalsadang bato, sa ilalim ng buwan, narinig naming muli ang tinig ng kampana, hindi mula sa bakal, kundi mula sa loob. Tumigil si Ferreira. Narinig mo yon? Tanong niya. Tumango ako. Ang mga tinig na minsang nagdala ng takot, ngayon ay dala na ng kapayapaan. At sa loob ng bagong kapilya, bukas pa rin ang Biblia, bukas sa sinumang gustong lumapit. Walang tiket. Walang oras. Walang kondisyon. Isang liwanag lang na handang yakapin kahit ang pinakamadilim na puso. Ako si Padre Ju Silva. 25 taon akong nagsilbi sa Santa Cruz do Valle, at ngayon, sa ika-26, ipinapasa ko na ang tungkulin sa mas bata, mas matatag na kamay. Ngunit bago ako tuluyang bumaba sa pulpito, bago ko isara ang pinto ng silid adorasyon para sa huling pagkakataon, nais kong iwan ang mga salitang ito, hindi para ituro, kundi para ipaalala. Dahil ako'y naging saksi. Hindi ng himala lamang kundi ng tao. Nakita ko kung paano maaaring durugin ng takot ang pananampalataya. At kung paano, sa gitna ng abo, umaahon ang paniniwala na kayang bumangon ang puso. Araw-araw, kahit ngayon, patuloy pa ring dumarating ang mga tao sa Santa Cruz. Hindi na kasing dami tulad ng mga unang buwan, ngunit ang mga dumarating ay tunay, dala ang panalangin, pasasalamat, pagdududa, at pananabik. Ang kapilya ay tahimik na ngayon. Walang banda, walang kamera, walang sermon na may nakasulat sa script. Naroon lamang ang Biblia, nasa parehong altar, sa parehong lugar kung saan ito unang muling inilantad sa liwanag. Ngunit may pagkakaiba na. Ang Biblia ay tahimik. Hindi na ito araw-araw nagpapakita ng mga mensahe. Hindi na ito para sa madla. Hindi na ito palabas. Ngunit minsan, sa mga pagkakataong walang nakatingin, may isa o dalawang salita na lalabas, mga pangungusap na tila nakatago para sa mga handang makinig. Minsan, isang lalaking galing Venezuela ang lumapit sa akin. Wala siyang hiningi. Hindi siya nagdasal ng malakas. Umupo lang siya at tumingin. Pagkaraan ng ilang minuto, nilapitan ko siya. Saan ka galing? Tanong ko. Taga Maracaibo, sagot niya. Tumakas ako. Lahat ng pamilya ko naiwan sa gulo. Anong hanap mo dito? Hindi siya sumagot agad. Ngunit nang tumingin siya sa Biblia, nakita kong kumislap ang pahina. Nilapitan namin. At doon, nakasulat sa wikang Espanol. Yo soy tu refugio. No est solo. Ako ang iyong kanlungan. Hindi ka nag-iisa. Umiyak siya, tahimik, parang bata. Wala na akong kailangang sabihin pa. Isa pang araw, isang madre mula sa Congo ang lumapit. Hindi marunong magsalita ng Portuges. Wala siyang dala kundi ang isang larawan ng kanyang mga estudyanteng nawala sa digmaan. Muling lumitaw ang liwanag sa pahina. Les mes perdus sont dans mes mains. Ang mga nawawalang kaluluwa ay nasa aking mga kamay. Lumuhod siya. Hindi ko na rin pinilit intindihin ang lahat. Ang mensahe ay hindi para sa akin. At doon ko naunawaan ang bagong papel ng Biblia, hindi na ito para sa mundo, ito ay para sa bawat isa. Isa-isa. Tahimik. Tumpak. Ako man ay minsan nang tinanong, Padre Joe, ano ang huling mensaheng natanggap mo mula sa Biblia? At ang totoo niyan ay wala. Ni minsan, mula nang matagpuan namin ito sa gitna ng abo, ay hindi ako tinawag. Hindi ako sinulatan. Wala kahit isang linya na lumitaw para sa akin. Pero hindi ako nalungkot. Sa halip, mas lalo akong naniwala. Dahil minsan, ang pinakatahimik ay siyang pinakamatapat. At kung ang Diyos ay hindi ko marinig, marahil ay dahil tinawag na niya ako noon pa, sa katahimikan ng gabi, sa luha ng isang ina, sa yakap ng isang batang gumaling, sa pagyakap ng isang dating kaaway. Ngayon, si Roberto Ferreira ay bahagi na ng komunidad. Wala na siyang titulo, wala nang upuan sa munisipyo. Siya'y kasamang nagdidilig ng halaman sa hardin ng kapilya. Minsan, nagtuturo sa mga bata ng pagsulat at pagbabasa. Sa kanya, walang natira kundi pangalan at iyon ay sapat.
Padre, tanong niya minsang sabay kaming naglilinis ng altar, sa tingin mo, pinatawad na ba talaga ako? Hindi mo na kailangang itanong yan sa akin, sagot ko. Ang pagpapatawad ay hindi binibigkas. Ito'y binubuhay. Mula sa taas ng bundok, tanaw ko ang buong Santa Cruz. Mga bahay na dati sarado, ngayon ay box. Mga taong dati takot mumiti, ngayon ay umaawit habang naglalakad. Ang dati dampalang na kapilya, ngayon naging lugar ng pananahimik, hindi lang para sa mga deboto, kundi pati na rin sa mga pagod, naligaw, at nagbabalik loob. Ako'y magreretiro sa isang maliit na bahay na may taniman ng mangga sa likod. Isang kwarto lang. Isang mesa. Isang lumang silya. At isang bintana kung saan matatanaw ko pa rin ang kampanaryo ng bagong kapilya. Hindi ko na kailangang hawakan ang Biblia. Hindi ko na kailangang humingi ng mensahe. Dahil sa bawat araw na ako'y nagising, sa bawat bulong ng hangin, sa bawat liwanag ng umaga, ramdam kong may tinig na nagsasabi. Nakita mo na. Ngayon, maniwala ka na. Isang gabi, habang binabasa ko ang aking lumang journal, may kumatok. Si Paulo ngayon ay nag-aaral na para maging seminarista. Tumangkad na siya, at ang kanyang boses ay hindi na tinig ng batang puno ng tanong, kundi ng lalaking puno ng pananampalataya. Padre, wika niya, may bagong mensahe po. Sumama ako sa kanya, mabagal na ang hakbang. Marami na ring puti sa buhok. Ngunit ang puso ko, gaya ng unang araw, ay kabado pa rin. Huminto kami sa altar. Wala masyadong tao. Iilan lang, isang lola, isang binatilyo, isang mag-asawa. Tahimik ang lahat. At doon, sa mismong pahina kung saan una naming nakita ang mensaheng, hindi masisira ang salita, naroon ang bagong liham. Malaking titik. Buo. Maliwanag. Walang palamuti. No nas dukisiye, mas dukisiseer. Ang pananampalataya ay hindi isinisilang sa nakikita, kundi sa pinaniniwalaan. Hindi ko na rin pinigilan ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa katiyakang tapos na ang aking bahagi, at ang salita ay magpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng aking tinig, kundi sa puso ng bawat taong tumanggap ng liwanag. Ibinaba ko ang aking mata, hinalikan ang Biblia, at sa huling pagkakataon, nagdasal. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko man nakita ang lahat, sapat na ang naniwala. Sa labas ng kapilya, nagsimula nang bumagsak ang ulan, hindi ulan ng bagyo, kundi ambon na banayad, malinis, at tila hinuhugasan ang bawat kalsadang dinaanan ng abo noon. At doon, sa tahimik na bayan ng Santa Cruz do Valle, nagwakas ang isang yugto. Ngunit hindi ang kwento. Dahil ang huling salita ay hindi ang katapusan. Ito'y simula ng paniniwala. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam,